Magandang gabi sa iyo, Beatrice. Jake, paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo dito? Nakakalimutan mo yatang dito ako nagtrabaho. Madaling ipaduplicate ang mga susi para sa emergency tulad nito. At ano naman ang ibig sabihin ng patalim na yan? Tinatakot mo ako? Pwes, hindi ako natatakot. Sige na, umalis ka na dito bago pa bumaba ang asawa ko. Yun nga ang hinihintay ko. Marami kasi akong ikwikwento kay Tony. Mga bagay na sigurado akong gusto niyang marinig. Come on, I'm impressed. Come on. Uy, layaan! Bitaw ang mga kapatid ko! Aray, hold ka lang! Aray! Sorry! Ready? Okay, let's go to our table. Aray, sorry. Klasya. Pero Jake, hindi na naman natin kailangan pang umabot dito ang usapan. Ano ka ba naman? Para namang wala tayong pinagsamahan. Yun na nga eh. Kung tratuhin mo ako, parang di tayo nagkaroon ng relasyon. Baka akala mo na nakikipaglokohan lang ako sa'yo. Beatrice, seryoso ako. Alam ko. Pero hindi mo na kailangan gawin to. Ang gusto ko lang naman kasi magkita tayo sa isang lugar na tayong dalawa lang nandun. Sabihin mo kung saan at kailan. Darating ako. Huwag ka lang magkamaling hindi sumipot. Pag nagkataon, pagsisisihan mo yan ng husto. Hindi ko hayaan mangyari yun. Hindi ko hayaan mangyari yun. Okay ka na ba? Siyenta ka ba niya? Hindi naman po. Akala ko lang po kukunin niya na ako. Ninay? Ninay? Saan ang bagets? May nangyari ba sa kanya? Hindi. Nabutan ko sila. Huwag kang galala. Buti na lang. Kundi baka nailabas ko yung konti kong pagkalalaki. Pangit siguro na. Ninay, okay ka lang ba? Opo. Ate Clarita, ayoko na dito. Natatakot ako dito. Ayoko na dito. Ayoko na dito. Ayoko na dito. Kuya, umalis na tayo dito. Isipin mo kung ako nakaabot na sa Jake na yun, nako, baka ngayon, binibisita mo na ako sa presinto. Sigurado ka ba sa narinig mo? Oo, klarong-klaro, muntik nang ma-rape ni Jake si Mami. Buti na lang, dumating ang daddy. Hindi pala mapagpakatiwalaan yung gagong Jake na yun. Buti na lang, hindi ka niya napagtangka ang masama kahit kailan, no? Hindi. Matanong ko nga. Nung nakatira pa kayo sa bahay ni Aling Lubin, wala ka bang napapansin hindi tama sa ugali ni Jake? Kamusta na kayo dyan? Okay lang ba? Uy, order pa kayo, ha? Nag-enjoy naman kayo. Ayan. Sige, ha? Day, dyan ka lang, ha? Okay. Thanks. Kapatid, grabe yung nangyari kay Ninay, ano?
Ako, nagkataong hindi naabutan ni Jepo yun. Ay, kinikilabutan akong isipin. Alam mo, thinking, naisip ko nga, baka dapat nang tanggapin ni Jepo yung alok ni Jessica na libreng apartment. Kaso lang, naisip ko, takot din ako eh. Eh, paano mangyayari yun? Eh, isa't kalahati kang selosa. Ayun nga, kasi naman para bang wala akong dahilan para mag-selos eh. Isipin mo na lang ha, pag nagkataon, araw-araw makikita ni Jessica yan si Jepoy. Alam mo, she has all the reasons. Para bang feeling ko tuloy, makikipag one-on-one ako sa basketball. Diyos ko naman. Kapatid, never naman niya makukuha ang bole. Kaya kausapin mo na si Jepoy dahil ikaw lang naman makakapagpabago ng isipan niya. Dali na, Clarissa, baka may tuluyang mangyaring masama sa bata. Sinisigurado ko lang na wala kang kasama. Mabuti naman na dumating ka, darling. Ano na namang kalokohan to, Jake? Anong kalokohan? Mahal kita, Beatrice. Hindi ako papayag na basta ka lang mawala sa akin. Gago ka ba? Ano bang mahal-mahal ang pinagsasabi mo dyan? Tandaan mo na huli tayo ng asawa ko. At para sa akin, tapos na ang lahat. Kaya pwede ba kalimutan mo na ako? Tsaka isa pa, ang dami ko na rin perang naibigay sa'yo, no? Ganun na lang ba? Siguro dapat bayaran mo ako ng mas malaki para makalimot. 1,000,000 piso. 1,000,000? Nagpapatawa ka ba? Baka akala mo matatakot mo ko. Tandaan mo, ang alam ng asawa ko, ni-rape mo ko. Tsaka isa pa, wala ka namang pinangahawakan sa akin, kaya I'm sorry. Sige na, alis na. Wala nga ba akong hawak sa'yo, Beatrice? Akala ko po kasi pwede kami dito ng pamilya ko kahit hanggang sa makaipon lang kami para sa paglipat sa tirahan na maayos. Hindi pala. Alam mo, Jepoy, gusto kitang tulungan. Kaso, wala eh. Baksak ang business natin ngayon. Kahit konti lang. Kahit yung sapat lang para sa pag-down payment ng maliit na kwarto. May layo ko lang yung pamilya ko dito. Lahat gagawin ko. Jepoy, alam mo naman kapag meron ako, kailan ba kita binigo? Kaso, wala eh. Sorry, baby. Sorry, ha? Ay, teka. Alam mo, meron akong alam na taong pwedeng makatulong sa'yo eh. Gusto mo ba talaga ilayo yung pamilya mo dito? Bakit hindi ka humingi ng tulong kay Jessica? Sa pagkakaalam ko eh, may apartment siya na pwede ipahiram sa'yo. Ang galing mo, Gina! Ano sabi niya? Nako, Ning, hindi siya makasagot. Ano pa ba? Kapit sa patalim ang paglapit niya sa akin, no? Hindi nga siya makahindi eh. Ano ba bang choice niya? Siyempre, no? Sa'yong baksak nun. Gina, sobrang excited na talaga ako. Thank you talaga. As in, thank you talaga. Sige, bye-bye. Pasok.
Ma'am, may nagpapabigay po, hindi po sinabi. O bakit ka tanggap ng package na hindi mo naman alam kung kanino galing? Paano kung bomba yan? Opo, Sige na. ma'am. Salamat. Ano kaya ito? Parang wala yata akong naalalang pinuntahan kong affair. Anyway. Hello? Kumusta, Beatrice? Nagustuhan mo ba ang palabas? Hindi kita kayang bigyan ngayon ng 1 milyon. Nakikiusap lang ako sa'yo. Bigyan mo ako ng konting oras. Oh, ba't hindi ka yata tumatawa? Gusto kong malaman mo, hindi iisa lang ang kopya ng tape na yan. Isang maling galaw mo lang at papadalhan ko ang asawa mo. Wag! Wag mong gagawin yan. Nagmamakaawa ko sa'yo. Konting oras lang, Jake. Please. 2 araw, 1 milyong piso sa 48 oras. Kung ayaw mo, ikalat ko ang dumi mo. Wag! Hello? Hello? Wala mo na yung ba magagawa eh. Alam mo naman na ayoko to, pero... Ay naku, huwag mo na akong alalahanin. Naiintindihan ko naman eh. Hindi yan dahil sa nangyari kay Nina eh. Hindi yan dahil sa ayokong pumunta na loob ni Jessica, pero ayoko rin mag-alala ka. Bakit? May dapat ba akong alalahanin sa inyo ni Jessica? Alam mo naman wala eh. Siya kahit na pumayag ako sa offer niya, wala namang mangyari sa amin. O di, kung gano'n, hindi dapat ako bang pumilit sa'yo na tanggapin mo yung inaalok ni Jessica. Tanggapin mo na yun. Ilipat mo na yung pamilya. Tada! Say hello to your new home, Jepoy. Paanong... Hindi lang yan. Alika, tignan niyo to, please. Ayan na. Kahit mag-EDSA 4, hindi na kayo magkakaproblema. Jessica, hindi ko kaya bayaran lahat to eh. Jepoy, ano ka ba? Pwede ba? Tigil-tigilan mo nga ako dun sa bayad-bayad na yan. Housewarming gift ko yan sa inyo ng family mo. Para maging at home kayo dito sa apartment na to. Hindi na talaga ako sanay sa ganitong klaseng luho. Pues, nasanay na kayo. Kasi simula ngayon, ito na yung bago niyong bahay. Ikaw, Clarissa, anong housewarming gift mo sa family nila, Jepoy? Miss Madrigal. Ikaw ba ang pinadala ni Mrs. Benitez? At your service, madam. Malinis ka bang magtrabaho? Malinis na malinis. Mas malinis pa sa konsensya mo. Sigurado kang hindi ako sasabit?
Eh, yan ang binabayaran niyo, madam eh. Kung ganon, mabuti. Ito munang pangunang bayad. At dadagdagan ko na lang kapag natapos mo na ang pinag-uutos ko sa'yo. Madam, mabuti pa. Ihandaan niyo yung dagdag mong pera. Eh, kilala ko sa profesyon to. Hindi ako sumasablay. Mabuti kung ganon. Hello, Jake. Handa na ang pera. Sasabihin ko lang sa'yo kung saan tayo magkikita. Okay. Nandyan na ba ang buong 1 milyon ko? Oo. Pero nasan mo na ang tape? Yan ang gusto ko sa'yo. Mautak ka. Pero mas mautak ako sa'yo. Ito. Ito lang? Hindi ako nang paggawa na marami. Alam kong kakagat ka agad eh. Sige, mauna na ako. Pero, dito ka muna. Huwag kang susunod. Baka pinasundan ako ni Tony. Eh, paano kung kulang pala to? Eh, di bilangin mo. Kung kulang yan, sigurado namang makakarinig ako sa'yo. Good luck. And I hope to see you soon. Ten, 8, 6, 4, 2,